Hindi pa inilalantad ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang partikular na hakbang na gagawin ito sakaling ibasura ng korte ang motion to quash at maglabas ng arrest warrant laban sa Vice Presidente. Sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Lima, kaugnay sa pagiging handa ng legal team ni Vice President Sara Duterte na gamitin ang mga available na legal remedy sakaling magdesisyon ang Quezon City Regional Trial Court na walang express immunity ang Vice President at hindi hadlang ang impeachment status sa criminal prosecution. Sagot ni Attorney Lim na mayroong ilang posibleng legal remedies na maaaring gamitin ng depensa, ngunit kailangan munang pag-aralan kung alin dito ang nararapat na isagawa sakaling maglabas ng arrest warrant ng korte. Kung sakaling sabihin ng Regional Trial Court Attorney na walang express immunity ang Vice President at ang impeachment status niya ay hindi bar sa criminal prosecution, ano naman yung magiging next legal step ng defense dito? Okay, no, Jeray, kasi hindi pa rin kami makapagbigay ng actual na desisyon namin dyan. Lahat naman ng mga possible remedies ay pinag-uusapan pa namin. No? Although lahat yan, ng mga remedies na yan, handa rin kami na gamitin. It's just a question of which one finally ang gagamitin namin. No? Nananatili naman umanong nasa mabuting kalagayan si Vice President Sara Duterte at handang harapin ang mga legal na proseso dahil nais ng Vice President na malinawan ang mga alegasyon at malinis ang kanyang pangalan. Sa dagdag pang pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kung ano naman yung pinakaseryosong president na maaaring malikha kung papayagan ang criminal prosecution ng isang nakaupong impeachable officer, sagot ni Attorney Lim na maaari nitong opens the floodgates para sa mga criminal case laban sa iba pang impeachable officials. Kabilang dito anya ang Pangulo, Ombudsman, mga miyembro ng Constitutional Commissions at mga maestrado ng Supreme Court. Git ni Lim, hindi lamang ang Vice Presidente ang impeachable officer. You described the implications as far-reaching. Ano po yung pinaka-serious precedent na maaring malikha kung papayagan po ang criminal prosecution ng isang sitting impeachable officer po? Okay, thank you for that. No? Well, I'm not saying it's going to happen, no, but I think the question is pretty obvious, no. Then kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no, kunyari ang isang vice presidente habang nakaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede rin pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers, no. So again, but apart from that, no, wala na akong madagdag, Jaira, Jiray, no, kasi yung ibang arguments namin tungkol dyan ay nandoon na nga, no, nasa merito na ng aming motion. But I think it's logical, the logical conclusion can be inferred naman from the fact that all of them are impeachable officers. Bahagi pa yan na naging sagot ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte. Partikular na nais ng defense na malinawan kung maaring isambay ang criminal prosecution sa panunungkulan ng isang impeachable official at kung paano ito dapat ihiwalay sa proseso ng impeachment.